Sa nakalipas sa 2 araw po ng burol ng Comedy King ay samot-saring kwento ng kanyang kabaitan, ng kanyang pagkatao ang ating naririnig. Pero kung meron pong isang talagang kilalang-kilala si Dolphy, hindi lamang bilang artista, kundi bilang isang tao, wala pong iba kundi ang nagsulat ng kanyang biography na si Direk Bebet Ortesa. Good morning, Ms. Bebet. Good morning, Ivan. Good morning, Cara. Ngayon po, in the last 2 days nga, nakikilala natin ang the man behind the comedian. Yung tao, si Dolphy bilang tao. Hindi ho ba kayo nangihinayang na ngayon lang lumalabas itong mga kwentong ito ng kanyang pagiging generous, pagiging mapagmahal, maasikaso? Na yung kwento naman ng kanyang generosity at ang kanyang pagiging maasikaso, ano na yan this is stuff that legends are made of. Well documented. Alam na yan sa buong industriya. But I think ang kailangan lang i-clarify, even when Dolphy did not have as much, talagang mapagbigay na siya. Siya yung tipong almost literally isusubo na lang kung pwede pang i-share. He was generous not only with material things, but also with his time, generous with his advice, mapagbigay talaga. Tell us about the biography. Nung ginagawa niyo po yun, nabanggit niyo dati, araw-araw niyo halos siyang kasama. 3 times a week. Meron ho ba kayong mga discovery sa kanya na even you or even members of his family parang hindi alam? Hindi sa hindi alam, namamangha lang ako to see it unfolding in front of me. Like halimbawa kasi before every interview, ang tagal niya talaga magdasal. Ang tagal-tagal niya magdasal na siguro nandun ako mga 30 minutes bago siya bumaba. Sabi ko na, Tito Dolphy, bakit ang tagal mo magdasal? Aba, sa dami ba naman ang anak ko? Paano naman hindi ako magdadasal? Talaga iniisa-isa niya. And I remember one particular afternoon, this was the day the eve of yung operation ng anak niya sa puso, sa States, no? Si Sunny. Iyak siya na iyak. Talagang hindi siya mapakali. That's why, with surety, I knew that he loved his children equally. Kasi he really would say it out na talagang yung concern niya sa bawat anak. And then, isa pang confirmation na nakita ko yung pag lumalabas kami dahil for 3 times a week for 5 months from October 2007 to January 2008, yun yung mga interviews namin. After every session, halos every session, lumalabas kami para kumain. And then, diabetic po So, minsan, pag hindi ko dala yung aking insulin, hindi ako pwede lumabas. Sasabihin pa niya sa akin, sa susunod kakain tayo, dadali mo yung iniksyon mo. Tapos, pipili kami ng restaurant. Alam mo, Ivan, kahit anong restaurant talaga yung pasukin namin, parang ang tao talaga namamangha. Tatahimik. There will be a hush. Parang people are drawn to him, may ganun siyang aura, may ganun charisma. Meron. Tapos yung talagang nakatingin talaga. Pero, even so, kahit na hanga sila at nakikita mo yung respeto, yung iba talaga, lalo na yung mga balikbayan, ako yun ang mga premier culprits, hindi makatiis. Yung kumakain na, talagang Anganga na. Nakagano na. Dolphy, pwede ho bang magpa-picture? When Vic Soto worked with him, in Double Trouble, I asked Vic, what's the greatest lesson that you learned from Tito Dolphy? Humility, sabi niya. Ang bait niya talaga. Sabi ko, what do you mean? Sabi niya, kasi sabi niya yun, kahit nagpapahinga na yun sa bonbon niya, huwag lang niyang maramdaman na may tao sa set, mga dumalaw. Igising talaga, okay lang sa kanya yung Mang Dolphy, pwede yung magpa-picture. Ito ho, isa sa mga personally gusto ko malaman, kasi nakakapagtaka o nakakamangha na ang isang taong king of comedy ay isa palang seryosong tao off camera. How serious is Dolphy as a man? I think most of the really good comedians, seryoso Kasi you can't be a live wire pagkatapos you step into a live wire persona just because you're going to be in front of the camera. The really good comedians may introspection may yung aaral muna how to get into this character that is able to connect to his audience. And Tito Dolphy was ganon. Nag-aantay muna siya bago bumitaw. And then he credits his father though. Nakuha daw niya yun sa tatay niya because he says ang tatay daw niya ang original, yung purveyor ng the sense of humor that later on to be his.
ang tatay rin daw niya ang una nagpauso ng puruntong shorts. Yun daw ang laging pambahay ng tatay niya. Ang tatay daw niya, sabi ng Tito Dolphy, pagka may problema, maglalaba. Okay. Yung like he would resolve his, laba lang siya ng laba. Sabi ni Dolphy, minsan nga, may mga bisita ako sa bahay, maghuhuntahan kami. Nung araw, wala namang aircon sa tondo. So, huhubarin nila yung shirts nila, sasampay nila sa sampayan, kukwentuhan kami. Nakasando lang, kaya hubad-ubad. Paghahanapin na nila yung damit nila, wala na dahil nilaban ng tatay ko. So, may mga ganong Anyway, panghuli na lamang po, National Day of Remembrance ngayong araw na ito Yes. for Dolphy. Kayo po, bilang isang taong malapit kay Dolphy, how would you want the Filipino people to remember our comedy king? Somebody made us laugh. He laughed Ayaw with niya tayo us. umiiyak. Yeah. Di ba sabi nga ni siya, nahihirapan si Tito Dolphy pag umiiyak. He just wanted to, to afford. He just wanted to keep on giving. Meron siya mga trabaho para talagang when you work with him, lalo na yung mga jobs niya na alam mong cash yung talent fee namin, makikita mo talagang parang DWSD. May pila talaga. May pila talagang nandun. Pero sa kanya, hindi lang yun naka-budget na alam niya nang pupunta sa ganito, sa ganyan, meron siya iba-budget. Meron pa mga biglang dumarating na I asked him once, what's the weirdest request that you got? Sabi niya, kasi siya pagka-charity, pagka-sakit, tutulong siya. Meron na sumulat sa kanya, Ma'am Dolphy, pwede ho bang ibili ninyo ako ng stereo components? Binigay naman niya, hindi naman. Hindi, parang hindi. Anyway, Ms. Vivette Ortesa, maraming salamat po for sharing your stories, mga personal anecdotes with the man na ngayon po ay pinagluluksa natin, pero at the same time, gusto din siguro niya na maging masaya tayo para sa kanya. Maraming salamat, Ms. Vivette Ortesa. Balik muna tayo kay Cara. Maraming salamat, Ivan Mayrina at kay Miss Vivette Ortesa.